Magandang araw sa inyong lahat. Ipagpatuloy natin yung pag-aaral natin ng patungkol sa Christian living. Dito na tayo sa 1 and 2 ng letter B. Makikita natin yung pinag-aralan natin noong nakalipas ay yung Joshua 1:8 at saka yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Patungkol yon sa pag-meditate ng salita ng Diyos na sinasabi niya sa Joshua 1:8 na daily, day and night sa Joshua 1:8. Ngayon naman sa pagpipray naman sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 ay sinasabi doon na without ceasing, tuloy-tuloy. Ngayon, ang pag-aralan natin ay yung sa pananalangin. Yung mga tao nung Old Testament, paano sila nag-pray at yung mga taga-Berean, kung paano sila, yung taga-Thessalonians, kung paano sila tinitingnan nila ang Biblia. Pag tiningnan natin yung doon sa letter A ng when should I walk with God, sabi ron, in actual fact of our walk with the Lord need to be constant. Yung Joshua 1:8, constant yung kanya, yung meditation niya ng Word of God day and night. At yung Thessalonians naman, constant din ang kanyang prayer na without ceasing, tuloy-tuloy. Pinag-aralan natin kung paano yung tuloy-tuloy na pananalangin na sa anumang oras ay dapat open yung relationship mo sa Panginoon. Pagising mo sa umaga, kahit sasakay ka sa jeep, pray ka na ingatan ka ng Panginoon. Ganon din yung prayer at saka yung pagbabasa ng Biblia, tuloy-tuloy yon. Ngayon, ito namang letter B. Sabi nito, nevertheless, in our busy schedule of daily life, it is necessary for a Christian to set the infinite time each day. Yan. Kung meron kang tuloy-tuloy na pag-meditate ng Word of God, meron kang tuloy-tuloy na pananalangin, meron ka ring time na binibigay na para sa tinatawag na devotional or prayer. Titingnan natin yung mga talata na nabanggit dito. Sa number 1, dito sa kabilang page na, sa Daniel chapter 6 verse 10. Titingnan natin kung paano mag-pray si Daniel. Si Daniel, kung paano siya nag-pray, ganito yung paraan niya. Sabi rito, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he knelt upon his knees three times a day and pray and give thanks before his God as he did. Sa Old Testament, makikita natin na nagbibigay yung mga lingkod ng Panginoon, nagpe-pray sila 3 times a day. Yung prayer, hindi dahil sa kakain siya o sasakay siya sa jeep, kundi nagbibigay ta ng time para kausapin ng Diyos 3 times a day. Yun yung paraan niya ng pananalangin. At tingnan natin yung sa pagbabasa naman ng Biblia. Dito sa Thessalonians,
Sa Acts chapter 17 verse 11, yung mga taga Tesalonica. Titingnan natin kung ano yung example nila kung paano sila nagbabasa ng Biblia. Yan, number 2 na yan doon sa letter B. Ay, basahin ko These were more noble than those in Thessalonica, and they received the word with all readiness of mind, and searched the scripture daily whether those things were so. Makikita natin kung paano sila nagbabasa ng Biblia, may readiness of mind. Kumbaga, aware sila na babasahin nila yung Biblia at meron silang tinatawag na excited, yung kasiyahan na basahin yung Biblia. At hindi lang binabasa, kundi search the scripture. Tinitingnan nila, kino-compare nila. Kung meron silang gustong makita, ay tinitingnan talaga nilang mabuti at pinag-aaralan. Kaya yan yung example ng mga taga Thessalonica. Nakita natin doon sa dito sa letter B na ating pinag-aaralan na nagbibigay sila ng oras. Yung letter A, meron siyang constant. Yung Joshua 1:8 at saka yung Thessalonians chapter 5 verse 17, may constant siya sa prayer. Ibig sabihin ng constant, tuloy-tuloy. Sa prayer at saka sa meditation ng Word of God. Dito naman sa letter B, nagbibigay siya ng time. Ibig sabihin, nagbibigay ng time, meron kang time na binibigay talaga sa prayer at meron ka rin time na binibigay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan yung paraan kung paano tayo lalakad bilang kasama ng Diyos sa araw-araw. Yan yung pinag-aaralan, when should I walk with God? Kailan tayo lalakad kasama ng Panginoon araw-araw? Kailan? Ibig sabihin, makikita natin na ang pinakasagot diyan ngayon mismo. Turuan natin ang sarili natin na mamuhay tayo na kasama ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ito nga tinuturo sa atin dito sa letter B na magbigay tayo ng time para magbasa ng Biblia. Ganon din naman magbigay tayo ng time para sa pananalangin. Ngayon, ang pag-usapan nyo ay ano ang mga nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakakapagbigay ng time. Yan. Ano ang mga nagiging dahilan? Pag-usap-usapan nyo dyan kung ano ang mga nagiging dahilan. At ano naman ang parang dahilan kung bakit parang nasanay ka magbasa ng Biblia at manalangin. Kasi kahit sabihin natin na nananalangin tayo, nagbabasa tayo ng Bible, may hadlang pa rin yun. Tayo naman, kahit papano, ay nagbabasa ng Bible at nananalangin. Kaya pag-uusapan nyo yung dalawang yun. Ano ba ang parang nag-uudyok sa akin para magbasa ng Biblia at mag-aral ng salita ng Diyos? Di ba, nagkakaroon tayo ng pagtitipon, tapos nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano bang dahilan mo para pag-usapan niyo? Wala namang maling sagot yan. Lahat ng sagot nyo ay tama yan dahil idea nyo yan. Para lang magkaroon kayo ng sharing time kung paano natin hinaharap yung pang-araw-araw natin na pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. At mapag-usapan din kung ano yung mga nagiging hadlang. Malay mo, meron tayong solusyon doon. Yan yun. Kaya ang pinag-aaralan natin ngayon ay yung letter B na pagbibigay ng time. Yung letter A naman, nung nakalipas, ay yung tinatawag na constant, yung pagpapatuloy. Hindi tayo
nakapag-aral ka nung nakalipas dahil na medyo malakas ang ulan. Sabi ko, wag na lang tumuloy. Medyo delikado. Kasi kung sipunin at lagnatin, ay di mas mahirap. Kaya ngayon, yung pag-aaral natin ay itutuloy kung maganda ang panahon. Yan. Okay. Magandang araw sa inyo. Yun na lang ang pag-usap-usapan nyo, yung dalawang tanong na yun. Ano yung nagiging hadlang at ano yung mga nagiging dahilan kung bakit gusto nating mag-aral ng Biblia at manalangin. Magandang araw sa inyong lahat. Babay na muna.